Nako po, nakakahiya. Itong si Sara Lustay Duterte. Aba, mantakin nyo ho. Biglang nahuli na nambubudol sa loob ng kulungan. Ang kapal talaga ng apog nitong babaeng ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho at mainit-init pa. Kakaibang balita ho ito. Nakalalabas lang. Usapin ho ng pambubudol ni Sara Lustay Duterte ay nakaabot ho diyan sa kulungan. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Ito ang matindi, mga kaibigan. Talagang walang patawad ho itong si Sara Lustay Duterte. Nakakahiya ang ginagawa. Ang mga nakakulong na sangkot sa flood control scandal, binudol ho, mga kaibigan. At ano ang naging resulta? Magugulat ho kayo kung paano budulin ni Sara Lustay Duterte itong mga magnanakaw na ito. At ano ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Sara Lustay Duterte. Kapit, mga kaibigan, hindi ho ito fake news. Ibabahagi ko po sa inyo ang tunay na dahilan ni Sara Lustay Duterte kung bakit nakaabot siya ng pambubudol sa loob ng kulungan at ano ang style ng kanyang pambubudol. Sino ho ang nakabisto? Mga kaibigan, ang mismong Malacanang din ang nagpahayag na ito'y pambubudol na ginagawa sa loob ng kulungan ni Sara Lustay Duterte. Ito ho, ako'y sabik na naibahagi po sa inyo. Ito, ating kilala yung Pretty Bird. Kasi may post si Mr. Montulfo doon sa kanyang Facebook page. At ang sinasabi, nakikipag-ugnayan umano yung BGC Boys kay VP Sara. At umaasa daw ang tatlo na ma-acquit ang Vice President sa kinakasang impeachment. And kapag nanalong presidente, bibigyan daw sila ng executive clemency. Ano pong reaction niyo doon sa FB post ni Mr. Tulfo? Wala po. eto mga kaibigan, ano ang reaction dito ng Malacanang? Eto, maliwanag ho na nahuli si Sara Lustay Duterte na nambubudol sa kulungan. Pakinggan po natin, maliwanag ho ito. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Ito po ang katibayan ng pambubudol ni Lustay Duterte. Kasi tayo yung personal na kaalaman sa kanyang nabanggit. Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil mayroong mga nakaraan na umaako, di umano, sa maaari maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, ang miyembro ng kapulisan, ang siya nakukulong. So sana wag pabudol, dahil ang kailangan po ng tao ngayon ay katotohanan. Sara Lustay Duterte, bakit ka nakaabot ng pambubudol diyan no sa loob ng kulungan? Ay kapwa magnanakaw ang iyong binubudol. Aba, ito pa, mga kaibigan, ituloy natin. Maaari sila pa ang maging susi upang lalo natin mapaglabanan ang korupsyon. At kung sila may makakatulong sa bansa, maaari naman sila maging state witness, depende po sa kanilang qualification. So wag lamang pong pabudol dahil kailangan po sila ng bansa. Ang tawa ko doon, talagang budol talaga itong si Sara Lustay Duterte. Mga kaibigan, ganyan ho ang ginagawa ni Sara Lustay Duterte. Binubudol ho yung mga nasa loob ng kulungan na itong mga engineer na sangkot sa flood control scandal. Para na sa ganun ho, itong mga sangkot o sinangkot na mga ika nga po'y senador na kanyang kakampi ay hindi po makulong, dahil kapag nakulong itong mga sangkot sa flood control scandal na pangalang Senador Jinggoy Estrada, Villanueva, Bongo, si Bato, talagang makukulong na yan sa ICC.
at marami pang iba na hindi ko nabanggit, ay nako po, ay wala na hong magtatanggol kay Sara Lustay Duterte para ma-acquit diyan po sa Senado kapag nilitis sa impeachment. Kaya ang ginagawa ho ni Sara Lustay Duterte na biglang nahuli siya sa loob ng kulungan na nambubudol, kinakausap itong mga sangkot sa flood control scandal na nakakulong, na pinangangakuan na bibigyan na executive clemency kapag siya ho ang naging presidente. Ituro lang, sumunod lang kay Sara Lustay Duterte ang dapat gawin nila na magturo na isangkot. Aba, ay ituturo si Pangulong President Bongbong Marcos, lilisin ang isyo para lang mapagtakpan ang mga senador na bubuto sa kanya, nakakampi niya, para lang hindi makulong ang senador ni Sara Lustay Duterte. Wala namang pag-asa ito, mga kaibigan, dahil hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Itong mga senador na ito, na senador ni Sara Lustay Duterte, ay malapit na hong ikukulong, malapit na ho itong diyan, ika nga po'y matulog sa loob ng kulungan. Kahit ganyan ho, patuloy ang pambubudol ni Sara Lustay Duterte, desperado na, lahat ng anggulo ay ginagawa ho para lang sa ganun lihisin ng isyo, magturo ng iba. Kaya't ang problema lang dito, biglang naharang, nabisto, nalaman na si Sara Lustay ay nambubudol sa loob ng kulungan, at yan ho ang kanyang sinapit. Nalaman ho na ito nambubudol. Anong ginawa ho? Kumalat ho sa malaking stream media, kumalat ho sa Malacanang, at mismo ang tagapagsalita na ng Malacanang ang sinabi, ang kanyang pinapatid sa taong bayan, maging dito sa mga nakakulong, huwag magpabudol kay Sara Lustay Duterte, na kahit pangakuan siya ng executive clemency, meaning kapag naging presidente si Sara Lustay Duterte, ay pakakawalan daw sila o itatakas, palalabasin, iabsulto, basta't lahat ay ibibigay sa kanila. Nako, alam niyo ho, yung mga gawain at galawan ni Sara Lustay Duterte ay galawan lang ho ng mga taong siraulo, kulang sa tornilyo. Mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag ho ang katibayan, nandyan ho isang uri ng pambubudol ni Sara Lustay Duterte, na ayon ho sa Malacanang, huwag tayong magpabudol. Unang-una, itong mga kanyang binubudol sa loob ng kulungan. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan, abangan po ang parte nito.